Okay, let's move on for the next product that we have. Here is our activated charcoal granules. So ano po itong activated charcoal granules? Makikita po ninyo yan. Ito po yung ating pinakalalagyan. And then ito po makikita natin. Granules siya. So, kung mapapansin po ninyo, activated charcoal granules, ito po ay malaking butil para kung kasing laki siya ng maliit na konti sa bigas. So, yan po yung malalaki. So, saan po ginagamit yan? Ito po siya. Activated charcoal granules, yung ginagamit po siya, number 1. Pwede po siyang gamitin sa air purifier. Paano po? Kapares po nito nakita nyo, ito po ay nilalagay ko sa office, nilalagay ko sa tabi, o kaya ilalagay mo sa room. Kapag natutulog ka, ilalagay mo sa tabi. Bakit? Hinihigo po niya ang lahat ng mga dust mites, mga dumi ng nakapaligiran. Yan po ay hinihigop niya, ina-absorb po niya. Kaya ito, pwede mo po rin ilagay sa ilalim ng tabi, doon sa ilalim ng mga lalagyan ng mga shoes, or pwede mo rin po siyang ilagay doon po sa loob ng refrigerator. Okay? So alam po natin ang gamit ito sa loob ng ref. Kasi hinihigo po niya yung baho noon. Kaya po ito, good as air purifier. Kung mapapansin po natin, pag bibili tayo ng air purifier, nung nagtitinda pa po ako ng air purifier, it costs about 100,000 para lang po magkaroon tayo ng humihigo po ng mga dumi. Samantala ito, very, very low cost. So, meron ka ng air purifier sa bahay. So, and that is our activated charcoal granules. Ano pang gamit? Ginagamit rin po siya sa water purifier. Kapares po nito. Ayan, nakikita po ninyo. Nilagyan ko po ng granules. Ito po yung aking iniinom. Ayan, ito po yung tinest natin. Kapag tinest po ninyo yan, ng alkaline tester, ito po ay nagkukulay bluish. Or ang kulay po nito ay green. So, ibig sabihin, ang water po natin, it turns to be an alkaline. Okay? So, yan po ang ikalawang gamit ng ating activated charcoal granules. Water purifier, and at the same time, air purifier. At napakahalaga rin po nito sa bahay kasi meron po kayong mga prutas, meron po kayong mga kamatis, meron kayong cabbage, meron kayong mga fruits or different kinds of mga vegetables sa bahay. Ang gagawin lang po ninyo, okay, ayan. Okay? So, kukuha lang po kayo ng portion sa bawat mga 1 teaspoonful, ilalagay lang po ninyo na gano'n. Ayan, papakita ko ulit po sa inyo sa screen. Ito po, ganyan ang mangyayari. Ayan. So, ibababad lang po ninyo ang inyong prutas at saka ibababad lang po ninyo ang inyong mga vegetable for about 15 to 20 minutes. Kapag po na ibabad ninyo, ito po ang magiging malambot na ito, mamaya po magiging crispy na po siya. Especially yung mga vegetables natin. So, that is the use of our activated charcoal granule. That is air purifier, water purifier, and food sanitizer. Very useful. In a very, very low cost, meron ka ng tatlong nagagamit na importante sa iyong bahay. Let's go for the next product. Okay, let's go for another product. I will introduce to you activated charcoal powder. Kung meron po tayo nung kaninang granules, malalaki, meron naman po tayo nung tinatawag ng powder. Pag powder, mas maliliit po siya. So, I will discuss it with you. Ano ba ang gamit ng powder? So, kung yung granules natin yung gamit, meron din po powder. Ito po yun, activated charcoal powder. Ginagamit po siya sa insect. So, mga insect bite. For example, na-stick ka ng bees or anything. And then, animal bites, pwede po sa nakagat ng aso, nakagat ng mga pusa, nakagat siya ng ahas. So, ang ginagawa po siya, pag nakagat, sinusugatan po yun. And then, paduduguin mo siya. No? Pag dumugo po siya, palalabasin mo yung dugo. Kung nakagat ka sa legs, so tatalian po dito para hindi po umakyat yung kanyang pong lason sa katawan. So, makakarating siya sa hospital. So, mind you,
Basta makagat po ng mga ganito, hindi po ibig sabihin tatalian na titigil mo na sa bahay. Hindi. So pag nakagat po siya, tatalian po ninyo, paduduguin, and then para po siya maturukan pa rin sa hospital. Malaki pong tulong yun sa hospital. Kasi po, ngayon, alternative at saka medical doctors po ay nagkakasundo na nagkakaroon po ng tulungan. Okay? So, gamot rin po siya sa mga inflammation, doon sa mga bukol. Oo. So, anong gagawin ninyo? Ganito lang po. Tuturuan ko kayo. For example, ito yung yung powder. Lalagyan po ninyo yan ng tinatawag na flour. Ito po yung flour. Ayan. Kung ganyan po siya karami, okay, lalagyan po ninyo siya, bububurang po niyo siya ng flour. Anong purpose po ng flour? Para po siya ay maging sticky. Or siya po yung lumapot para po siya ay mabuo. So, para mabuo, siyempre, hindi naman mabubuo kung wala pong tubig. Yan. Lalagyan nyo ng tubig para po siya ay maging sticky. So, paano ang timpla? So, kayo na po ang bahalang magtitimpla. Basta po, ang mahalaga, siya po ay mabubuo. Yan, dagdagan natin ang caustic flour. So, parang po kayo nagagawa nag-bake ng cake, kaya lang ito po, puling. Instead na mag-bake kayo ng cake. Ayan. So, kapag ka po yung huwag nyo nang kukutsarahin, pwede po nyo yung kamayin. Oo, huwag po kayong para po mas madaling gawin. No, mas madaling gawin. No? So, ginamitan ko lang po ng kutsara kasi po ako ay nagde-demo. So, anyway, so kapag nabuo po yan siyang ganyan, no, ilalagay po ninyo sa cloth. Ganon. Ayan. Okay. And then, pag nailagay po ninyo sa cloth, okay, ang gagawin po nyo sa cloth, ayan, inyo po siya i-close na ganyan. Yan. Okay. So, para po siyang, anong tawag doon sa pagkain na yon? Parang lumpia. Yan. And then, kapag inyong na ganito na, so, ito po kasi ay tissue, medyo nasisira. Huwag po yan. And then, yan na po ang ipapatch up ninyo kung saan yung bukol. Kung meron breast cancer, doon po sa tapat ng breast. No? Kung meron ditong goiter, dito po sa kanyang throat. Kung may throat cancer, dito naman. Kung meron po siyang lung cancer, dito po namin siya pinofoltis. Kung sa stomach po siya may karamdaman, dito po namin siya pinofoltis at saka sa paa. Bakit? Ano na itulong ng foltis? Hinihigop po niya yung mga bacteria. Yan po ang gawa ng foltis. And then, ang galing rin po niya sa mga, di ba, sabi ko sa bukol, sa UTI, especially sa mga babae. Anong gagawin ng mga babae? Ganito rin po siya. Ano? Ibabalot na doon sa cloth. And then, pag naibalot mo sa cloth, so, ilalagay mo doon sa panty. Okay? So, para siyang panty liner. And then, saka isusuot ng mga babae. At doon po talaga niya itatapal doon sa kanya po. Okay? So, yun po ang gamit po ng ating activated charcoal powder. And then, ginagamit rin po siya sa burns or mga nasunog. Para sa isang araw, nalagyan po ako dito ni Ate Edith ng oil. So, nilagyan po kaagad siya ng powder, and then hindi na po siya ayan, tuyo na kaagad. Sa araw lang, gumaling na siya. So, yun po ang maganda sa activated charcoal. And then sa mga wounds, sa mga sugat, yung mga nagnanaknak, mga gangrene, naku, napakagaling po niya. Wounds na yan. So, mga skin diseases, mga nangangati, for example, eczema, etc. So, yung mga nasulog ng tambutso, dito papak po yung legs doon sa tambutso ng motor. Naku, pwede nyo na kung hindi lagyan ng flour, directly, babasain lang po nyo ng oil, and then itatapal yung gano'n, and then palutan nyo ng damit. Okay? O kaya bandage. So, yun lang po, pwedeng i-direct sa laman ng tao na nasulog, no? So, sa mga skin disease, pag hinalo po ninyo, pwede po yung lalagyan niya ng oil. Okay? So, mamaya po i-discuss. Meron po tayong oil. Ito po yung ating therapeutic massage oil. Pwede na po yung ilahok doon, papatak nyo doon sa ating powder. And then, pwede na rin po yung paglagay doon sa mga wounds. Okay?
So, yan lang po yung pinaka-importanting gamit ng activated charcoal powder sa insect bite, animal bite, inflammation or bukol, sa UTI, sa burns, sa wounds, sa mga cuts. So, yan pong skin diseases, eczema, etc. nakangati. So, yan po ay nakakagaling. Napakagaling po ng activated charcoal. And that is our activated charcoal powder. Hello! So, let's go for the beauty products. Ay, ulitin mo.